ay magtungo kung saan ang dahon ay hinihintay, kung hindi pagagalawin ng may kapal. Wala kaming kasalanan! Inosente kami lahat! Bakit namin kailangan matay ng ganito? Wala na makatakong ang kabayang ito! Kahit si Kristo ay namatay na inosente. Kuya, sino sila? Anong kasalanan nila at baka sila ginaganyan? Silang tatlong paring martir. Wala silang kasalanan. Mga inosente sila. Okay. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Ako, si Dr. Jose Protasio Mercado Rizal, Alonso y Rialonda. Sinulat ko ang El Filibusterismo para ibunyag ang maling paghatol sa tatlong paring gumbursa na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jacinto Zamora at Padre Jose Burgos. Mga kapwa Pilipino na pinagbintangan at ginawa ng moro-morong paglilitis ng mga Kastila. Sinulat ko ang librong El Filibusterismo upang buksan ang mga mata ng mga Pilipino sa mga katiwalian ng Kastila, upang imulat ang mga mata ng mga Pilipino sa katiwalian na ginawa ng pamahalang Espanyol, at upang ipakita sa atin ang mga kalupitan na ginawa ng mga Espanyol at upang iparating kung gaano katamad ang mga Pilipino. Paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. Patayin na nga siya. Gusto ko na rin mamatay. Basta! Pinaparusahan mo. Ayoko mamatay ka. Magmamadri ka. Diyos ko! Walang sino man natatawag sa akin ng asawa. Kumbento o simenteryo lang ang aking paminagbilan. Maaari akong magpakasal kanina man noong nabubuhay pa si Crisostomo. Gusto ko lumabot, tumahan sa ating anak. Kahit paano malito ang mga bagay na tungkol sa kanya. Pero ngayon ito ay paano na ako mabubuhay at magtitiis? Alam mo, kuya, gusto ko rin makapag-aral sa Maynila kagaya mo. Kaya lang, hindi sapat ang kinikita ni Ama sa kanyang mga pag-aani. Siguro gusto mo lang makapag-aral upang mapantayan ang iyong katipan na si Basilio. Siyempre, isa na yun. Gusto kong maging karapat-dapat na babae para sa kanya. Ngunit gusto ko rin tumulong kay Ama at kay Lolo para makakita dito sa bahay. Magandang umaga mga anak. Magandang araw din naman. Mukhang marami-rami ang inyong naani. Oo nga, Ama. Paniguradong malaki ang kikitain mo kapag naibenta yan sa merkado. Kaya akong inaani, subalit.
anong bumabagabag sa isipan ng aking anak. Ama, marami nga ako ang maaari. Subalit, apakalaking buwis ang sinisingil sa akin ng mga praile. Pagpalagay mo na lamang na lumaki na ang buwaya at dumating ang kamag-anak nito upang lamunin ng mga salaping iyong pinaghihirapan. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangangalagaan ng aking pinaghihirapan. Magtimpi ka. Wala ring mangyayari kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesporo. Naparito kami para maningil ng inyong mga buwis. Ano ang maganda sa araw? Ano ang kailangan ninyo? Ang inyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Napakalaking halaga naman nun! Kung di ka magbabayad, ay palili lang namin sa ibang lupain. Ano pinagsasabi mo? Hindi nyo ba alam na ako ang nag-alay na pawis at dugo upang magtanim at mag-ani? Ako at ang aking pamilya lamang may karapatang mag-ani nito at wala lang iba pa. Ngunit hindi nyo pagmamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. May pagmamayari? May katibayan pa kayo? Ipakita nyo sa akin ngayon din! Oo, may katunayan kami. Pwes kung ganon, ipakita nyo sa akin ngayon din! Hindi mo na kailangan dapat pang makita. Magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Kailan? Ngayon ako na lamang ho tayong lahat. Ako na ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangialam dito, Juliana. Huwag niyo ako lokohin. Hindi mo magbabayad di singko at wala kayong katibayan pinapakita. Handa ako dumalo sa usapan. May pagtanggol ko lang ang aming karapatan. Hindi ako papayag na kami inyong inaabuso. Stupido! Kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo. Huwag ang aking anak! Manalo. Bitawan niyo yan! Huwag kang gagalaw! Bitawan niyo anak ko! Talo! Anak! Uli! Anak! Ama, Lolo, handa na po ang hapunan. Ayokong kumain. Pero ama, kailangan mong kumain. Manalig tayo. Walang mangyayari masama kay kuya. Tama si Huli, anak. Huwag mo na yung masyadong isipin. Mapabawi rin natin si Tana. Halika na. Nasa si Telesporo? Ano ang kailangan niya sa akin, ama? Narito kami upang siya'y dakpin. Pero bakit? Wala na pero. Telesporo! Telesporo! Bakit? Sumama ka ang inyong sa amin. Bakit? Bitawan niyo ako. Ama! Bitawan niyo ako. Huli! Anak! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso, ay pupugutan namin siya ng ulo. Pero, sabay! Bitawan niyo ako! Ama! Alis! Balik niyo siya! Lolo, ano nang gagawin ko? Wala akong ganong kalaking halagang salapi. Tanging 200 piso labang ang mayroon ako. Pasensya na, Apo. Wala akong may aambag na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at kapitbahay. Kaya hindi natin sila maaasahan. Magpapatulong ako kay Hermana Bali upang makalikom ng pangtubos kay ama. O, Apo. Saan ka pupunta? Magpapatulong po ako kay Hermana Bali upang makalikom ng ipangtutubos kay ama. Magandang araw tapos na lang. Ano kami? Tayo na? Meron akong kilala magpapahiram sa atin ng pera upang matubos na ang iyong ama. Sige ho, tara na. Lolo, dito ho muna kayo. Pag uwi ko, paniguradong matutubos na natin si ama. Mag-iingat ka, Apo. Tao po? Tao po? Magandang araw, Hermana Penchang. Huli, siya ang sinasabi kong makatutulong sa iyo. Magandang umaga yun. Pumasok muna kayo. Mupo muna kayo. Ano ang kailangan? Ako po si Juliana. Huli na lamang po. Wala akong kailan sa iyong pangalan. Ang tanong ko, ano ang kailangan mo? Kailangan ko lamang po ng kaunting salapi upang mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pa na Telesporo. Sandali. Narito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Penchang. Pangako, babayaran ko rin po ito kaagad. Huwag kang mag-alala mo. Madali lamang iyong bayaran. Babayaran mo lamang iyan kung ikay papayag na maging utusan at alipin sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit, ang aking ko ay matanda na kaya. Sige, madali lamang kausap.
Akin ang sarili kung hindi ka pumapayag. Payag po si Huli yung malapit. Magsisimula kang huli bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, maraming po salamat. Huli, makauwi ka na pala. Opo, nakahingi po kami ng tulong kay Hermana Pensyang upang matubos ang aking ama. Subalit Huli, wala na akong magiging kasama dito sa bahay. Kung aalis ka, mas mabuti pang magtungo na lamang ako sa gubat at di na bumalik sa bayan. Ngunit Lolo, makakatulong ito upang mabawi natin si ama. Pati na rin si Tano. Parang awa niyo na, Lolo. Payagan niyo na ako. Kapag natapos na yung panahon na ilalaan ko upang maging utusan ni Hermana Pensyang, ay makakabalik na rin ako. Mabilis lamang iyon, Lolo. Mahal na mahal kita, Apo. Mahalin kita, Lolo. Maligayang Pasko, Ina. Alam po ninyo, malayong malayo na ako sa Basilio, 13 taon nang nakakaraan. Hindi na ako dungisin, hindi na din ako hunghang. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aaral ako ng medisina. Nakangal ng aking buhay. Ngunit Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago. Mahal na mahal ko kayo. Sana'y nakita ka sa aking tabi upang makita ninyo ang iyong anak na naaabot na ang kanyang mga pangarap. Maligayang Pasko ulit, Ina. Paalam. Asa na yun? Teka, ano yun? Siya nga ba ang taong tumulong sa akin maglibing kay Ina 13 taon na ang nakakaraan? Ano po? Sino ka? Wag! May 13 taon nang nakakaraan. Tinulungan mo ako maglibing sa aking ina. Ikatutuwa ko kung ikaw naman ang aking matulungan. At sino ba ako sa akala mo? Isang taong paka sa akin ay dakila. Isang taong inaakala ng lahat na patay na. Resosto mo Ibarra. Basilio, nakabatid ka ng lihim na maaari kong ikasawi. Subali, hahayaan kitang mabuhay at wag ko sana itong pagsisihan. Dumisan ako sa bayang aking sinilangan. Nagpayaman at nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mga mithiin. Subalit kayo mga kabataan na hinayaan ang sarili na lasunin ang isip ng kasuklam-suklam ng pamahalang Espanya. Ano pong ibig niyo sabihin, Senyor Simon? Hinayaan ninyo ang inyong sarili na alipinin at alilain ng mga Kastila para kayong mga asong habol ng habol sa peraso ng buto na ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nadagdagan pa ng isang wika ang ating bayan upang hindi kayo magkaintindihan. Naku, Senyor, sa mamamagitan ng wikang Kastila, maaari na tayong mapalapit sa pamahalaan. At ano ang gagawin ninyo? Patayin ang inyong sariling katangian? Sa ilalim ng tuluyan ang pag-iisip sa pag-iisip ng iba upang tuluyang maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Pareho tayong inapi at inarepusta sa sarili nating bayan. Pareho tayong may nais pagbayarin. Maghiganti tayo. Hindi na mabubuhay pa ng paghihiganti ang aking ina at kapatid. Ano pang mapapala ko kung sila'y aking paghihiganti? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maamo ang tao. Walang mga aapi kung walang magpapaapi. Tulad mo rin ako noon. Ngunit tingnan mo ang aking sinapit. Ililigpit ka rin nila sa sandaling maaari ka ng iligpit. Tutulungan po kita, Senyor, sa lahat ng pamamakaan maliban lamang sa inyong iniisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng tahimik at payapa. Sa una mo lang yan masasabi, Basilio. Subalit, kapag naranasan mo na ang lahat ng mapapait na aking naranasan, ay babalik at babalik ka rin sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahan. Aalis na po ako, Senyor. Paumanhin po ulit. En el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ano ba naman yun, Moody? Di pag-aalala ay hindi ka marunong. Pasensya na. Pasensya? Hay nako, ulitin mo na mabilis ang sasabihin ko. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ano ba yan? Nakailang ulit tayo, ha? Pasensya na, hermana. Hindi po kasi naituro ng aking ama ito nung kami bata pa. Kaya puro kamalasan ang dumarating sa iyong buhay. Makasalanan ang iyong pamilya, ang walang pananalig sa Diyos. Mabuti na nga na ikinuha ang mga tulisan si Talos para magbayad sa kanyang mga kasalanan. Pasensya na po ulit, hermana. Pangako, mag-aaral na po ulit ako ng pagdarasal. Aba, dapat lang. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking ingkong? Nakakaawa naman po siya, mag-isa lang siya sa bahay namin. Kahit kaunting oras lamang po. Tigil-tigilan mo nga ako sa mga pasakali mo. Ang tanging gagawin mo lang ay mag-aral ng pagdasal at paglilingkuran ako. Maliwanag. Pero ano po kasi, hermana? Hermana Benchang, may balita ako! Kay aga-aga. Ano iyon? Si Basilio, lulubos na ng Maynila upang tubusin si Molly. Ano? Totoo ba yan? Babalikan na ako ni Basilio? Pumasok ka sa kwarto. Pero hermana, kasintahan ko si Basilio, kailangan namin magkita. Kukunin ka lang ng demonyong babalik ko yung estudyante. Huli, gusto kita iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka makipagkita kay Basilio. Si Senyor Simundain, bakit siya nasa bahay ni Cabezang Palo? Telesporo. Magandang araw, kaibigan. Kayo po pala, Senyor Simon. Ano po ang atin? Maaari bang dito muna ako tumuloy ng isang gabi at 2 araw? Total, ang iyong bahay naman ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano po kami mga tulisang nagmamanman? Maaari po kayong makahama. Huwag kang mag-alala, Tales, sapagkat sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw. Naku, ang gaganda naman mga alas na yan. Sino, ano ba? Talagang ang gaganda ng mga alahas. Gusto ko sana bumili ng sisig para sa birhen ng Antipolo. Mga kaibigan, ang kahon ito'y tulad ng sa manggagamot. Taglay nito'y buhay at kamatayan, lunas at lason. Sa isang dakot ng mga hiyas, ay kaya kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Tumatanggap din ako ng lumang alahas upang palitin ng salapi. Kabesa, bakit hindi niya ipagbili? Agnes ni Uli. Total, kailangan niyo ng pera, hindi po ba? Agnos, paniguradong malaking halaga iyan. Sanggunin ko muna ito kay Huli bago ko ibenta. Senyor, aalis muna ako. Babalik din kagad ako. Uy, kapasakot ka na naman. Uusap mo parang sasayad ka sa lupa. Ano bang problema mo? Ito naman, nagbibiro lang. Mabala, ano tingin ko sa inyo kahapon? At kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral, ha? Ito naman, anong alam mo sa akin? Bulastog. Oo, bulastog ako. Oh, Juanito, kumpadre, wala ba tayong pasok? Himala ata at kasama mo tong si ano? Ah, si ano ba? Ano nga ang pangalan mo? Placido Penitente. Ayun, si Placido. Di ako kasi masyadong tinatanong natin, guro. Kaya hindi ka naman masyadong makilala. O paano ba yan? Mauna na kami. Diyan ka na nga Di bali na nga. Sino yan? Alam ko sa loob mo pumasok sa klase ko, ah. Huli ka na nga ikaw pamigay na magdabog. Ano ang iyong pangalan? Placido. Aha! Placido Penitente. Placido Penitente? 15 ulit ang di pagpasok sa klase? Teka, padre. 4 na beses pa lang ako lumiliban sa iyong klase. Huwag ka na magpaliwanag. Tama si Pilaes. Huwag ka nang gumawa ng marami pang kasubali. Dahil dyan, makakalimutan ka na paglibat sa klase. Hindi lagyan mo. Kahit ilang marka pa ang gusto mo. Total, wala naman akong natututunan sa iyong klase kung hindi panlalait. Bastos! Lumayas ka dito! Hindi mo na kailangan sabihin pa yan. Dahil ako mismo ang aalis.
Sandoval. Bakit hindi kayo magbunong-bukasan ni Tadeo? Siya nga naman. Kanina. Double ako. Ay, Sandoval. Minsan lang. Bigyan na natin sila. Ano yan? Anong tagumpay? Panigurado akong papayag na ng pamahalaan na itatag ang Akademyang Wikang Kastila. Usapan natin yan. Kapag naitatag na ang paaralan, siguradong pupurihin ng pamahalaan tayong mga mag-aaral at lahat ng mga tumutol ay magsisisi. Subalit baka ipiit sa bilangguan kami mga kasapi. Maging kayo, batay sa payo ng obispo, nasasanggunian ng Kapitan General. Nako, basta ako, hindi ako kasali riyan. Huwag kang puro pangamba. Ang iyong iniisip, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitang General. Mayroon siya sariling pag-iisip at kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Wala naman ako sinasabing ganyan sa global. Ang sa akin lang, mayroon naman sariling pag-iisip ang Kapitan General. Yan ay ang desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Lubhang kinakailangan ng bawat kabataan ng Wikang Kastila. Wala akong nakikitang dahilan upang tumutol ang pamahalaan. Marahil ay natatakot silang maunawaan natin ang kanilang mga batas kung marunong tayong magkastila. Sa gabi idaraos ang klase, magiging sanhi ito ng kasagwaan. Pinagkakalob sa inyo ng pamahalaan ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung anong meron kami, ay meron din kayo. Tiwala kayo sa pamahalaan nang walang palikaw-likaw. Ay ipagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating mga kahilingan. Kung gayon, hindi rin nasayang ang inyong pagsisikap. Ibinunag ninyo na ang pamahalaan ay hunyango at nagbabalat kayo lamang. Maging ako, kahit isa akong Espanyol, ay makikisa ako sa mga Pilipino. Sapagkat hindi rin karapat-dapat ang isang pamahalaan na tumutol sa pag-unlad ng kanyang masasakupan. Ang dali lamang, may nagpapatawag sa akin. Kung ang lahat ng Espanyol ay katulad ni Sandoval, lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lamang yan dahil ikaw ay isang Kastila. Kung ako man ang magsasabi ng mga iyong sinabi, ikaw rin ay ipagpapalagay akong isang pilibustero. Kaya tayo, di ba kayo nagtataka? Sino nagpatawag kay Makarain? Makahit tungkol sa akademya. Palagay niyo, mabuti kaya ito o masama? Hindi natin ito masasabi sa ngayon. Kumusta ako? Sana yung mabuti ang dala niyang balita sa kanya. Masama yan dahil masama ang kanyang mukha kanina. Mayroon akong mabuting balita ayon kay Padre Irene. Na kay Don Custodio na raw ang kasapin. Balik, paano natin mapapapayag si Don Custodio? Alam ko na, si Pepay, ang makiyas na mananayaw. Siya nga naman si Pepay. Pepay. Siya nga naman si Pepay. Maganda siya. Kalabisan na kung hihingi pa tayo ng tulong kay Padre Irene. Kalabisan na rin ang paggamit kay Pepay, mapakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, may iba ka pa bang iniisip? Kay Ginoong Pasta, susubukan ko lumapit sa kanya. Kamag-aral siya dati ng aking amain. Siya ang tagapayo ni Don Custodio. Maaaring sa ganitong paraan ay mapapapayag natin siya. Tama. Tuloy. Ikaw pala isagani. Paumanhin at marami na akong kailangan tapusin. Kamusta? Kamusta na ang lagay ni Padre Florentino? Buti naman, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan ng aking amain. Mabuti naman kung ganoon. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nais ko lamang pong makiusap na kayo mamagitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio upang siya pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanyang mga kamay na ang usapin at nais namin siyang mapapayag. Isa ako sa umiibig sa sariling bayan at hinangad ko ang kanyang pagsulong. Ngunit hindi ganoong kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ari ang dapat ingatan. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa mga nabasa ko, iisa lamang ang adhikain namin ng pamahalaan. Subalit, sa pamamaraan lang kami nagkakaiba.
Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan kung ang pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kanya. Ang pagsalungat sa mga panukala ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay ginoong batayan ng katarungan at katuwiran, hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang maipapayo ko na lamang ay pabayaan niyo ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay itatatag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makabubuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ang siyang umayon. Isagani, mataas at may pinag-aralan ang humahawak sa pamahalaan. Subalit, sila'y mga tao, maaaring magkamali. Lahat ng pangangailangan ng tao ay ibinibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiiyak ay walang gatas. Ang hindi humihingi ay hindi pagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi, ay kanilang binibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay pagpapamuka sa kanila na sila'y nagkukulang. Pagpatawad nyo, subalit ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hihilingin kundi magbitaw sa tungkulin ng namamahala. Mapanganib ang sinasabi mo, bata. Hayaanin ninyo sa pamahalaan ang ganiyang mga bagay. Marunong kayong magkastila, gayong hindi naman kayo Kastila. Tandaan mo na ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo at mag-asawa ng mayaman at matasaling babae. At tupagin nyo na lamang ang panggagamot, hindi ang pakikialam sa bayan. Makikita ninyo, pag kayo nagkaroon ng ubang tulad dito, ay pasasalamatan ninyo ako. Kapag nagkaroon ako ng ubang tulad nito at aalalahanin ng aking nakaraan at wala man lang akong nakikitang nagawang mabuti para sa iba at sa bayan, bawat uban ay magsisilbing tinik sa akin. Hindi ko ito ikapupuri, bagkus aking itong ikahihiya. Paumanhin Ginoong Pasta at ako'y aalis na. Kung lahat sana'y mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, hay, kawawang binata, kawawang Florentino. Hali kayo, pasok kayo sa akin munting bahay. Don Simon! Don Simon, ako mayroon malaking problema. Ano iyon? Hali kayo, sa aking silid natin pag-usapan. Ano itong sinasabi mong problema? May bumabagabag ba sa iyo? Yung 3 brilyante inutang ko mula sa iyo. Hindi pa rin nababayaran mga taong pinautang ko nito. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ay 1 brilyante lamang ang kukunin ko para ipansuhol ko sa isang Ginoo na kailangan ko sa kalakalan. Nang 3 ang kanyang kunin, wala na akong nagawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito binabayaran. Naloko ka. Bale, 9,000 lamang ang iyong pagkakautang. Sige, gagawin ko na lamang itong 7,000. Talaga ho? Oo. Subalit, sa isang kondisyon. Sige po, ano ang inyong kondisyon? Itatago ko lamang ang ilang mga baril sa inyong tindahan upang ilagay sa adwana. Iyon lamang pala. Ano? Ngunit, Don Simon, takot ako sa mga baril. Hindi ka naman mananagot. Itatago ko ng unti-unti ang mga armas sa iba't ibang lugar. Paumanhin, Don Simon. Sa iba na lamang kayo makiusap. Kung hindi man lang kayo papayag, ay marapat lamang ninyong bayaran ang iyong pagkakautang. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagsisiyasat at maraming mabibilang ko. Siguradong kikita ako doon. Isa itong malaking kasunduan, Quiroga. Sana'y hindi magbago ang iyong isip. Sige na nga ako, Don Simon. Payag na ako. Total wala naman din akong ibabayad sa inyo.
palabas ni Ginoong Lids sa Clarias niya ako. Yung palabas? At sino si Ginoong Lids? Si Mr. Lid ba ang inyong tinutukoy? Isa siyang Amerikanong na magaling sa Salamanca. Pero siyang unang nagsasalita. Kalokohan. Ilusyo lamang yan. Totoo yun. Nasa loob ng isang kahon at ipinatong niya sa mesa. Siguradong mapapahiya ka at kakainin ng iyong sinabi. Patutungan ko hindi totoo ang mahikat. Magpuno tayo sa Quiapo. banderitas dito sa Peria. Ang daming magagandang tanawin. Sagani, nakikinig ka ba? Ulit ka ba? Ha? Ano ulit yun? Ano na magagat sa'yo? Yung mga tao dito sa Peria. Pambihira akong makatitig sa'yo. Parang gusto ko nilang agawin sa akin. Talaga? At ako rin. Hindi ko rin kayo iiwan. Nandito lamang ako. Mga kabataan talaga. Iyan naman, sinuupo ito sa Sagani. Siguradong palagi akong ligtas pag siya ang aking kasama. Oo nga po, Doña Victorina. Huwag po kayong mag-alala. Baka kumulubot ang magagandang putis sa mukha. Masasayang ang iyong kagandahan. Ikaw talaga. Huwag kang ang ganyan. Isang diwata. Isang diwata. Ha? Pagmasdan mo ako. Kanyang kagandahan. Tila isang engkantada. Si Paulita Gomez. Una nang hinahangaan siya ng mga kalalakihan dahil sa ang kanyang alindog kagandahan. Kanya palang nobyo ang aking estudyante. Lagot siya sa akin, dito ka lang. At ako'y pupuntahan. Pumirmi ka, Padre Camora. Dito ka lang. Kinalangat ng silitan. Tingnan mo nga naman. Ano ka na si mga... Aba, oo nga. Matanong ko lang, asan nga pala si Simon? Doon siya sa iskandal. Napakakuripot. Akala niya siya'y pagbabayaran natin sa palabas ni Mr. Lid. Baka natatakot lamang siya. Ito na ako na may daya kanyang palabas. Magamit lamang siya ng salamin. Makikita ninyo mamaya. Makikita niyo na tama ang aking sinasabi. Ako si Mr. Leeds! Ako sa pinakamahusay na manananghala sa lamangka sa buong Amerika. Nais pa ninyo makakita na nagsasalitang Springhe? Kung gayon, simulan na natin ang pagtatanghal! Ang kaha na hawak ko ay aking natagpuan sa silid ng Pyramid ni Khufu nang minsang maglakbay siya sa Ehipto. Isang katagal lamang ay mabubuhay ang abo na nasa loob nito. Di-remove! Spener! Ika'y magpakilala! Ako si Moody's! Nabuhay ako noong panahon ng Amasis at sa kasamaang palad ay napatay noong ilalim ng pamumuno ni Cambyses. Habang ako ay naglalakbay, nalaman ko ang lihim ng peking tagapamahala. At sa takot na isumbong ko siya kay Cambyses, ako ay pinapatay niya sa mga saserdoteng taga-Ehipto. Noong panahong iyon, ang mga pari makapangyarihan at siyang namamahala. Umibig ako noon sa isang dalagang anak ng pari. Siya ay minimithiri ng pari ng Abydos. At ang ginawa'y lumikha ng kaguluhan at iginawit ang pangalan ko. Inasakdal sa salang paghihimagsik at sa aking pagtakas. Ako ay hinabol at pinag-uusig hanggang sa ako'y napatay sa lawa. At sa kabilang buhay, napagmasdan ko kung paano halayin ng pari ng Abydos ang aking minamahal. Pari ng Abydos, nabuhay ako muli upang isiwalat ang iyong kabuktutan.
Pangin ng Abydos! Mamamatay! Pangin ng Abydos! Lapastangan sa kabanalan! Pangin ng Abydos! Mamamatay! Mamatay ka! Dahil sa sopas na kanyang kinain. Salamat! Maraming salamat! Napakaganda ng palabas na yun. Kaya nga lamang ay hinimati si Padre Salvi. O ano? Naniniwala ka na sa Maika? Naniniwala ka na sa palabas na walang daya si Mr. Leeds? Oo na! Tama ka nga. Tunay nga ang kapangyarihang itim at espiritismo. Ano? Talagang napakaganda ng pagtatanghal na iyon, di ba, Padre? Kahangalan. Kawalang hiya ng pinakita ng lalaki na iyon. Mahal ko! O Pepay, bakit ka naririto? Ano ang kailangan mo? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ba? Sumangguni ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya. Ngunit tila parang lalong gumulo lamang. Hindi ko alam kung anong desisyon ang bibitawan ko. Huwag mo namang isipin iyan. Total, tayo lang naman dalawa. Tayo lamang dalawa. Pepay, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Alam kong marami kang problema. Kaya anong pasayan kita. Sige na nga. Pero ngayon lang ito ah. Sandali lang. Ha? Ano ba naman yan? Mahal, alam mo, kamamatay lamang ng aking tiyahin. Kailangan namin ng perang pampalihan. Ha? Kamamatay lang ng tiyahin mo nung nakaraan linggo. Ay, ano kasi mahal, anak pala ng tiyahin ko. Pero 3 taon nang patay ang anak ng tiyahin mo. Ay, ano pala mahal ko? Yung pinsan ng anak ng tiyahin mo pala. Sige na, 25 pesos lang. Papalibiyahin na lang kita nakakalit. Heto 1,000. Salamat, mahal! Pepay, hoy! Tingnan mo ito. Pera lang ata ang habol sa akin. Paano na ako? Artes y Oficios. Narito lang pala ang aking hinahanap. Buuna ang pasya. Eureka, Eureka, Eureka. Mapapayag kaya natin si Don sa pagpagawa na akademya. Kapalagay siling maad, lalo na sa kapilinal, si Pepay ang gagawa. Kailangan natin mapapayag si Don Quisubrillo upang mapatuloy ang pagpagawa ng akademya. Si Pepay ba yun? Siguro. Pepay, ano nangyari? Sumang-ayon ba siya? Sino? Si Don Custodio sa pagpapagawa ng akademya. Ay, hala, nakalimutan ko. Kailangan kasi ng pera sa kanya. Pasensya na. Gusto mo, paligayahin na lang kita bilang kapaligaw. Naku, isang Magdalena. Wala ka talagang hindi. Diyan ka na lang. Sandali lamang. Eto, ibinigay siya sa akin kaninang umaga. Huwag ko daw babasahin at ibigay ko ang sabi. Ano? O ano? Ano bang sabi? Tumabi ka nga rito. Wala ka na rito. Nakita niyo ba yun? Nakangiti si Pepay. Siguradong napapayag niya na si Don Custodio. O isa Dani, bakit hindi ka man lamang natutuwa? Ano bang iniisip mo? Tampalasan talaga yung si Juanito. Tingnan niyo. Siya ang kasama ni Paulita imbis na ako. Ako ang kasintahan, kaya ako lamang may karapatan sa kanya. Talagang maputok itong si Juanito. Huwag mo na lamang tingnan. Oo nga, mas mabuti pang tingnan iyong babaeng Pranses. Kabigha-bighani, maputi, at napakaganda ng hubog ng kanyang katawan. Isa naman, makita ko ang aking kasintahang may kasamang ibang lalaki. Ah, ganun. Anong tingin mo sa akin? Taksil? Pwes, magsama kayo ng babaeng Pranses na yun at kailanman ay huwag nang magpapakita sa akin. Mahalay, tamahan ka sana ng kidlat. Paulita, sandali! Ito talagang kasintahan mo? Masyado mapagmataas. Oh, Makaraing, ano nangyari sa iyo? Nakausap ko si Pepay. Wala siyang silbi. Hindi na tayo matutulungan mapapayag si Don Custodio. Nako, malaking problema ito. Subalit, may bigay ng sulat si Don Custodio. Oh, anong sabi sa sulat? Naharap na ni Don Custodio ang pasya. Pinabigyan niya ang mga praile. Subalit, ang akademya ay hahawakan ng samahang pananampalataya. Kung ito ay pagbibigyan ikatnig ng mga Dominikano sa universidad.
Sinasabi ko nga ba tayo maliligo? Ano ba? Huwag na kayong malungkot. Halina natin pagdiwang natin ang ating kabiguan. Oo nga. Bukas ng gabi ay magtungo tayo sa pansiteria at doon magdaos ng pigil. Sige na naman po, Kapitan Tiago. Kumain na kayo ng hapunan. Umigop na kayo kahit konting sabaw lamang. Ayaw ko. Naman po, manghihina kayo pag hindi kayo kumain. Senior Simon, kayo po pala. Kamusta na ang may sakit? Mahina na ang pintig ng puso. Ayaw na kayong kumain ni Kapitan Tiago. Awa-awa. Ano ba ang lagay ng kanyang sakit? Nakalata na ng laso ng kanyang buong katawan. Maaari na kayo siya mamatay ang mga oras. Gaya ng sa Pilipinas. Ilang gabi na siyang nagigising ng walang ilaw. Umiiyak at ako'y sinisigawan. Inaakala niyang siya'y aking binulab. Wala mong pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat na masalaw. Hindi mo man lang binubuklat ang mga aklat na ibinibigay ko sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Pero senyor, wala nang pera-pera. Sa loob ng isang oras ay sisiklab na ang himagsikang hindi malilimutan. Narito ako upang ihandog sa iyo ang iyong kalayaan o kamatayan. Kalayaan o kamatayan? Magpasya ka. Narito ako upang ikailigtas, alang-alang sa nakaraang ating nag-uugnay. At ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa himagsikang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ang malapit sa puso natin yung Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang paghihimagsikan lamang ang aking paraan upang mailigtas siya. Huli na ang lahat. Ano ang ibig kong sabihin? Patay na si Maria Clara. Bawiin mo ang mga sinabi mo. Patay na siya. Sinungalingan. Hindi ito totoo. Isa kang duwag at walang alam. Walang makakapigil sa akin. Ililigtas ko siya ngayong gabi. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara. Dumadalaw ako sa kumbento upang makibalita. Heto ang sulat na ibinigay ni Padre Irene kay Kapitan Tiago. Nagdamag na inagka ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ng tawad. Tinugtog na kanina ang kanyang muling agonya. Patay na. Ang aking mahal ay patay na. Namatay siya. Namatay siya na hindi ko man lamang siya nakikita o nahawakan. Namatay na hindi man lamang alam na ako'y buhay pa para lamang sa kanya. Maria! Maria! Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi! Hindi! Don Simon! Don Simon! Lumalalim na ang gabi. Wala pa rin si Paulita. Paano na ako makahihingi ng tawad? Paulita! Mabuti na lang at dumating ka. Akala ko ay tuluyan mo na akong iiwan. Ikaw, binata! Alam mo ba kung nasaan ang aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Wala po akong balita. Pag nakita mo ang hutis na iyon, sabihin mo sa kanya na tatawag ako ng Guardia Sibil, buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. Maiba tayo. Ano ang masasabi mo sa ugali ni Juanito Pilaes? Ay, Diyos ko po, nakakarimarim ang pag-uugali. Ano sabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay, maginoo, makisig, matipon na ang pangangatawan, magalang. Ay nako, tamang-tama ang iyong mga sinabi. Juanito, halika nga dito. Paulita! Huwag mo akong kausapin. Galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako? Eh ano yung mga sinabi mo? Ano yung tungkol dun sa babaeng princess, ha? Ikaw pa talaga ang galit? Eh bakit kayo ni Juanito magkasama sa teatro? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig ko sabihin, bakit si Juanito? Akala ko ba ako ang gusto mong makasama? At saka, nasabi ko lang yun dahil naninibugo ang aking damdamin. Paulita, alam mo naman na ikaw lang ang aking sinisinta. Pakiusap, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito. Si Tia lamang ang may gusto na isama siya at isama ako. At isa pa, si Tia talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo na simula pa lamang ikaw na ang aking iniibig. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata at palaging laman ng aking mga panaginip.
Ibinubuhos ko ang pagmamahal na dati alay ko lamang sa aking bayan. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lawin sa himpapawid. At pagdating ng mga panahong iyon, saka lamang mabubuo ang ating mga kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap. Mga pangarap. Sinabi ni Tia Turina na marami daw kayong kaaway. Marami nga kaming kaaway. Subalit kung nariyan ang katulad mo, siguradong makakamit namin ang aming adhikain. Paano kung wala naman kayong mapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig habang nakaturo sa aking bangkay. Buong pagmamalaking sasabihing ang aking irog ay namatay sa pagtatanggol sa bayan. Isang karangalan na magkaroon ng isang katipang katulad mo, Isagan. At isa namang paraiso ang makapiling ang isang tulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tayo uuwi na at baka ikaw sipunin. Sandali lamang, Tia. Isagan, masaya ako na muli tayo nagkasama. Paalam. Hahanap ulit ako ng panahon upang muli tayong makapag-usap. Sige, ako rin ay aalis na. Paalam. Bakit kaya ang tagal ni Paulita? Sana dumating na siya. O, Isagan, nandiyan na pala. Pasensya na, nantala ako. Kasama ko pala si Juanito at si Doña Victorina. Ako at dumating ka na. Pero bakit kasama mo si Doña Victorina? Naisip ko lamang mag-libot-libot kasama si Juanito at may bisita na doon sa Maynila na nais kong makita. Ganun ba? At saan naman si Don Tiburcio? Namin alam kung nasaan siya. Nahanap namin siya ni Doña Victorina dahil nag-aalala siya. Oo, hindi ko siya makita sa bahay niya. Kahit saan ko siya hanapin, wala siya. Bakit kaya hindi sinabi ni Paulita? Ano? Bakit ako ang tuturo ninyo? Alam mo ba kung nasaan si Don Tiburcio? Hindi ko po alam. Bakit ko naman alam kung nasaan siya? Alam ko kung nasaan si Don Tiburcio. Talaga? Saan naman? Nasa pangangalaga ng tiyuhin ko si Don Tiburcio. Tiyuhin mo? Oo, tiyuhin ko po. Doon siya nagpapahinga dahil galing siya sa pagkakasakit. Sige, alis na kami. Salamat sa impormasyon. Magpapasalamat na rin kami. Salamat. Sige po. Bakit hindi mo sinabi kay Juanita na nasa tiyuhin ko si Don Tiburcio? Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw ko sanang sabihin. Bakit naman? Ayaw ko kasing maging dahilan ng mga problema ni Don Tiburcio. Alam ko naman na maingat ka. Pero sana, kung may alam ka, sabihin mo agad. Ikaw ang bahala sa akin. Oo naman. Lagi ako nandito para sa'yo. Pero bakit ang tagal mong dumating kanina? May nangyari ba? Wala naman. Nagkaabali lang ang karuwahan namin sa kalsada. Sana ay maayos ka lang talaga. Ang importante ay nandito ka na. Oo naman. Ayos ako. At masaya ako na nandito ako sa tabi mo. Ako rin. Masaya ako at nandito ka. Siya nga pala. Kamusta naman dito sa Maynila? Medyo magulo. May mga nangyayari na hindi ko gusto. Ano ba yun? Mga pangarap ako para sa bayan natin. Pero hindi ko alam kung paano ito maisa sa katuparan. Sigurado ako na may magagawa ka. Kahit na hindi mo pa alam kung paano. Basta, huwag kang susuko. Salamat sa mga salitang iyan. Paulita, iyan ang dahilan kung bakit lagi kitang hinahanap. Kapag kasama kita, nawawala ang mga problema ko. Sana ay laging ganito. Masaya at walang problema. Oo naman, kailangan ko lagi ng tulong at suporta mo. Nandito lang naman ako para sa iyo. Ngunit, kutob ko na maraming problema ang sasalubungin natin ngayon. Ano? Oo nga. Pero kahit na gaano kahirap, dapat lang nating harapin ang mga ito. Kung kaya nating lampasan ang lahat ng ito, basta tayo magkasama. Oo naman. Kahit na gaano kahirap, lagi ako nandito para sa iyo. Ano, Sandoval? Gusto mo bang ulitin ang ating pustahan? Nais kong bumawi sa iyo. Mukhang babawi ata si Sandoval. Sige ba? Dito, huwag mo na ngayon. Sa susunod na araw na lamang natin iyon ipagpatuloy. Sa ngayon ay ipagdiwang na lamang natin ang piling na ito. Oo, tama. Ating nasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio dahil sa kanyang katusuhan. Pansit sa lupa para sa mga estudyanteng may mabubuting kalooban. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa'yo wala tayong mapapala. Kung pumayag si Don Custodio, may rin ang makita. Tama na yan! Huwag nyo nang intindihin yan. Matagal nang tapos yan. Sa ngayon ay pagdiwang na lamang natin ang piging na ito. Saan na kaya si Isagani at Juanito? Oh, nariyan na pala si Isagani. Oh, nasa na nga pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng aming pagkikita. Wala, di ko alam. Oh? Dapat
Basilio na lamang inimbitahan natin kaysa kay Juanito. Kapag nalasing natin si Basilio, ay mapagsasalita natin siya tungkol sa isang batang nawawala at sa monga. Ana, lumalamig ang pagkain. Ito ang patsit lang. Isang sopas na mayroong espesyal na halo. Ihandog kay Don Custodio ang mga buto. Sa karanglan ni Don Custodio, ito ang panukalang sopas. Ito naman ang lumpiang incheck na makinis ang labas at baboy ang laman. Ito ang iahandog natin kay Padre Irene. Uy, mukhang masarap Ito naman ang torta alimango na iaali natin sa mga praile. Dahil sa kanilang pagkaalimango, ito ay tatawagin nating tortang praile. Hindi ko masyadong gusto ang tawag na tortang praile. Ito naman ang pansit gisado, na pagkain Pilipino nga, subalit inchik ang nagluluto at kumakain. At ay nakikinabang sa bayan at pamahalaan. Subalit wala nang masasamang bayan pa sa Pilipinas. Huwag kayong masyadong maingay. Maraming mga mata nagbabanman sa atin. Tingnan nyo! Tinitiktikan tayo ng paborito ni Padre Sibila. Oo nga. Pero bakit siya sumakay sa mag-aalahas na si Don Simon? Marahil, pinaglilingkuran ni Eminencia Negra ang alipin ng vice-rector. Sandoval! Anong ibig sabihin nitong mga nakapaskin? Sandoval! Kayo bang naglagay nitong mga nakapaskin? Wala na tayong pasok. Tayong mga kasapi ng akademya ay kukulong lahat. At natutuwa ka pa sa lagay na iyon? Oo naman. Kapag nasa kulungan kayo walang pasok. Walang pasok. Walang pasok! Juanito, bakit ka namumutla? Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikilaw sa samahan. Wala akong kinalaman. Makakaig! Makakaig! Sino ang iyong pakay? Nariyan ba si Makakaig? Sandali lamang. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit? May kailangan sana ako. Nag-aaral ng medisina? Sa Kalyaan Lagwe? Teka, ano bang ginagawa nyo? Manahimik! Lahat ng kasapi ng akademya ay ibibilanggo. Sumama ka sa amin, hindi. Teka! Hindi nyo maraming dakpin! Uy, nabalitaan niyo na ba yung nangyari? Uy, ano yun? Pinuntsaba raw ng mga estudyante yung mga tulisan sa San Mateo. Oo nga, nakakatakot. Baka lumusog sila dito. Naku, mabuti pa umuwi na tayo at isara ang mga bintana at pinto. Mabuti pa nga. Ayoko pang mamatay. Tayo na. Sagani, anong ginagawa mo rito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang maingi tayo sa pamahalaan ngayon. Ikaw palang matalinong makata na kasapi ng akademya. Kung gayon, sumama ka sa amin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Paumanini, Sagani. Papatayin raw nila ako kapag hindi ko itinuro ang iyong kinalalagyan. Sige, kung itong ikakatahimik ninyo, sasama ako. Patawad, Sagani. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Uli! Basilio! Nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Basilio? Ay, kaawa-awang bata, bali-balitang pinatawan ng parusa. Marahil ay patay na siya ngayon. Pinarusahan ng Diyos. Parusa kay Basilio ang pagkakabilanggo sapagkat hindi siya marunong magdasal ang tanda. Totoo yan. Mabuting bata si Basilio. Siguradong wala siyang kinalaman sa pag-iimag sikat paskin. Tumigil na nga kayo, nakakulong na si Basilio. Ibig sabihin ay kasabi na siya doon. Gusto nyo, lalawin nyo pa sa bilangguan. Siguradong puro latay na ang kanyang katawan. Yung sabi mo? Nakulong si Basilio? Nakulong ang aking katipan? Huli! Huli! Kumuha kayo ng tubig! Magmadali! Si Mariosep, huli! Uli, isang na pala. Gusto mo nga iinom? Si Basilio.
Basilio, salamat ka muna. Magpahinga ka muna. Salamat, Hermana. Makakalayain siya. Ngunit, paano ko po matutulungan si Basilio para makalaya? Meron akong kakilala. Si Padre Camora. Matutulungan ka niya. Ayoko sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Nung nakaraang nagpunta ako ng kumbento, iba ang mga titig niya. Malalagkit siyang tumingin sa akin. Kasama mo ako. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kahit sinunod lamang siya. Fully, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay maaaring bitayan si Basilio. Hayaan mo na lang bang mamatay ang iyong kaptipan? Gumana. Ayoko na. Umuwi na lang tayo. Fully, nandito na tayo. Tara na. Magandang araw, Padre Camora. Ikaw pala, Hermana Bali. Ano ang sa atin? Nais po kayong kausapin ni Bully. May nais po siyang ipakiusap. Ay, ganun ba? Hayaan mo muna kami dalawa mag-usap. Naman nga. Narito lang po sa labas. Sige na. Ano ang iyong kailangan? Hindi po sana ako ng tulong upang makalaya ang aking kasintangang si Basilio. Nako, Iha! Mahirap ang iyong hinihingi. Kalaban ng pamahalaan, ang mga katulad ni Basilio. Papayag lamang ako kung susundin mo ang pinag-uutos ko. Ano yun? Alam ko na. Mahalay! May tinong iyong budhi! Ilan na hindi ko gagawin ang iyong pinagagawa? Huwag ka nang pumalag. Hindi ba't gusto mong mapalaya si Basilio sa kulungan? Tumigil ka! Huli! Kayong lima, maaari na kayong makalaya. Paano si Basilio? Wala siyang tagapagtanggol at tagapagtubos kaya dito muna siya. Hindi ako lalaya kung hindi siya kasama. Sige na, Isagani. Umalis na kayo. Kaya ko na ang aking sarili. Mag-iingat ka, Basilio. Paano ba yan? Ikaw na lamang ang natitira. Sa'yo na lahat ibubuhos ang mga parusa. At wala nang masasakit pa sa kaparusahan kapag nalaman mo ang iyong katipan ay patay na. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Huli. Mga ayop kayo! Pinatay niyo si Huli! Mga demonyo kayo! Lapas tangan! Nakabagay lang sa'yo yan. Huli! 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 Buti nakalaya ka. Oo nga, huli ka. Mahal ko, kamusta ka na? Anong mahal ko? Wala na kayong plano ng kita. Ano meron? Hindi ka na niya mahal. Huwag kang makialam. Sagani! Sagani! Ano ba? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Ngunit sinasabi niyang hindi mo na raw ako mahal. Totoo ba iyon? Sabihin mong hindi ito totoo. Sabihin mo. Bakit ka ba nang gugulo dito?
Wala na tayong ugnayan. Nagkamali pala ako na ikaw ay ibigin. Naibigin ng isang bilanggong katulad mo. Paulita, sana maintindihan mo ako. Para sa ating bayan ang aking ginagawa. Hindi ako maging bahagi ng buhay ng isang taong sangay. Isa pa, mas matimbang sa akin si Juanito. Masiyahin, maliksi, may dugong Kastila at anak ng isang mayana. Ikaw, ano ang iyong mapagmamalaki? Isa ka lamang hamak na probinsyano at Indio. Ano bang nangyayari sa'yo, Paulita? Huwag mo na akong pakialaman isa gani. Kakasal na kami ni Juanito. Narinig mo na? Papakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan kaya umalis ka na. Paulita, nangagawa ka na ay si Juanito. Kung ayaw mo umalis, kami ang aat. Juanito, tayo na. Paulita! Paulita! Kamusta na si Basilio? Tinubos ko na po siya sa piitan gaya ng inyong bilin sa akin. Sinabi ko na rin na pumunta siya dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako dito at kapag dumating si Basilio, ay papasukin mo. Basilio! Basilio! Anong nangyari sa iyo? Bakit kakaiba na ang iyong itsura? Sa akong masamang anak at kapatid. Hindi ko man lang naipagiganti ang kamatayan ng aking kapatid at paghihirap ng aking ina. Ngayon ay handa na akong gantihan ng sama ang kapwa sama. Ako'y nakalaang maglingkod sa iyo kasama ng mga sawimpalan. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan. Subalit, ako noon ay umiibig pa rin kay Maria Clara. Ngayon na siya'y pumano na. Hindi na ako mag-aatubili pang ibaon sa hukay ang lahat ng tampalasang dala ng pighati sa aking buhay. Ang lahat ng binaboy. Ang aking ama, ang iyong kapatid, at ang iyong ina. Si Sisa at si Basilio. Si Spin, si Elias, si Uli, at lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila'y ating ipaghiganti. Heto, pagmasdan mo. At ano naman ang may tutulong niyan? Walang buhay ang dapat itira. Lahat ng dumi ay linisin. Ito ang maghuhudyot ng pagsisimula ng madugong himagsikan. Mamayang gabi ay may dadarausin na piging na dadayuhin ng marurungis na tao. Ilalagay ang lamparang ito sa hapag. Kapag lumamlam ang liwanag, tataas nila ang media na magpapagalaw sa mekanismo na magpapasabog sa bomba. Dasera? Isang dinamita? Buhay ang dapat itira. Lahat ng dumi ay linisin. At hindi ito lamang ang basta-bastang kasera. Ito ay likha sa mga luhang naipan at buak na kimtim. Kung ganoon, ay hindi na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ay lalabas ang artilyero at ang iba kong mga kasama noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Cabezang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na susunod ang lahat. Magkakagulo at ang mga mamamayan ay nanaisin na ring lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Naroroon ang ibang baril. Kami ni Cabezang Tales ay susubukang kagawing ang tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina at ang lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit na yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mestizo, Incheck, lahat ng duwag, kailangan magsimula muli. Ang lahat ng dugo ay magsisilbing buhay muli. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na magpapaapi. Balit ano naman ang sasabihin ng daigdig sa mga ganyang pagpatay? Ang daigdig ay papalakpak. Tulad ng pagpalakpak ng Europa sa angaw-angaw ng taga-Amerika. Sa bagay, ano nga naman kung pumalakpak sa akin ang daigdig o hindi? Ang daigdig ay wala namang pagtingin sa mga mahihirap at mga api. Iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama lang talaga na ikaw ang aking piliin. Ibibigay ko sa iyo ang revolver sa ganap na ika-10 ng gabi na magtungo ka sa simbahan ng Sebastian para sa huling tunggalian. Sa ika-9 naman ay dapat na lumayo na kayo. Malayong malayo sa Anlagwe. Hihintayin kita, Basilio. Asahan mo nga aking pagdating sa inyo. Hanggang mamaya.
talaga ng aking pamangkin. Manang-mana sa tiya. Mag-make ito. Salamat, Tia. Halika na at baka mahuli ka pa sa iyong kasal. Uy, may na pala ang kasaliwan nito at Paulita. Kawawang isagani, ipinagpalit ang katipan dahil lamang sa nabilanggo. Kahit ako naman, hindi ako papakasal sa isang piniit na bilanggo at gumawa ng karungan naman sa akin. Tara, makiasos tayo. Dito lang naman ang simbahan eh. Espiritu Santo. Nagtipon-tipon kami lahat upang saksihan ang pinakamahalagang araw sa buhay ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Ngayon, Juanito, tiyatagong ba si Paulita upang iyong maging kabiyak? At ipinapangakong kayong dalawa ay magkasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan. Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tiyatagong ba si Juanito upang maging iyong kabiyak? At pinapangakong kayo ay magkasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan. Opo, Padre. Ngayon, kayo Juanito Pelaez at Paulita Gomez ay kasal na! Nainawa kayo ng Diyos sa inyong pagmamahalan. Bayang bagong kasal! Ayun na pala ang bagong kasal. Magandang gabi, Tolpo Studio. Maraming salamat at pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Siyempre naman, Doña Victorina. Hindi ko nasasayang ang sandaling ito. Alam mo naman na kung saan may mga ingranding piging na inaroon ako. Magandang gabi, mga pare. Halina't magtungo tayo sa hapag. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi, Magandang gabi. Magandang gabi, Binibini. Magandang gabi. Magandang gabi, Juanito. Magandang gabi. O, Don Simon, umulit nakapunta ka. Juanito, Paulita, binabati ko kayo. Ito ang regalo kong lapad. Naku, nagabala pa kayo. Ay, gandang lampara. Maraming salamat po. Bakit hindi niyo ilagay ang lampara sa hapagkainan? Pag-usip ka nga. Sayang kagandahan nitong lampara. Paulita, nais ko pa sana magtagal. Subalit may kliyente ako nais bumili na kami mga alakas. Ay, ganun po ba? Sige po, maraming salamat sa pagpapalak na aming kanya. Oh, bakit tumalis si Senyor? Hoy! Hindi ako masamang tao! Kailangan mo sila ligtas! Tumigil Bawal ka! ka pumasok dito! Tingnan mo nga yung slot at tsura. Hoy! Tumigil ka! Nakainom ka ba? Sabi ng bawal kang pumasok dito ah! Kailangan lang! Nangangalib ang kanilang buhay! Tumigil ka! Bawal ka dito! Basilio! Sa eskolta, huwag madali. Magsindi ang lampara. Sagani! 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 Anong ginagawa mo dito? Halika na! Lumayo tayo sa bahay na ito!
Bakit ako lalayo? Gusto mo ba mabuhay? May lampakan na may dinamita sa loob. Kung yun ay sasabog, mamamatay tayong lahat, kaya halika na. Hayaan mo muna akong makita siya kahit sa huling sandali. Bukas ay iba na siya. Sinabi ko na ang sinabi ko! Congratulations! Napakagwardo naman talaga ng pagkakain. Sinasabi ko na nga ba kasi Juanito at Paulita ang magkakalaban. Nararapat lamang ang isang ingranding kasal para sa kagandahan ng aking pamangkin. Manahimik ka pa sa amin. Pang isang kura. Pin ba ito? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba ito? Sino ito? Mahari ba makita ko ulit? Mane, Tasel, Pares, Crisostong Ibarra. Crisostong Ibarra? Si Ibarra? Uy, si Ibarra? Sino si Crisostong Ibarra? Sabi niyo ko sila ng matagal ng patay. Iti masamang balita. Hindi kaya eh. Minumulto niya tayo? Paano sabi? Buti na lang ba ang nagdarag iyong kaibigan? Siya nga. Ito nga. Ito ang nagdalik sa uso mo. Hindi kaya ibig sabihin nito eh. Papatayin tayo lahat ngayong gabi. Papatayin? Padre Irene, tignan mo. Mukhang nawawala ng ilaw ang lampara. Sino yan? Magkabana! Magmadali! Buhay mo na ba? Muli na magnanakaw! Matanda rito nag-aabubuan. Siguro isa itong tulisan. Hoy Carolino, wala ka na ba ibibilit yan? Iligpit mo na ito't maya may mamamatay na rin ito. Lola? Lolo! Lolo Selo! Mabuti. Magkita tayo. Muli ako. Lolo! Patawarin mo, Lolo! Huwag mo ako iwan! Lolo! Lolo! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na. Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko, sandali lamang at tatawag ako ng doktor. Huwag ka nang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko sanang sabihin ang aking lihim. Makikinig ako, Senyor Simon. Totoo naman po bang may Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala na tayong malalapitan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayoko pong mamatay ng may kasalanan. Nais ko po sanang mangumpisal. Handa akong makinig. Inlano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti. Maghiganti sa mga umapi sa akin. Diyos ko,
Patawarin ka nawa ng Panginoon. Palagi mo sanang tatandaan na ang buhay hindi puro saya lamang. Minsan ay kailangan na rin nating makaramdam ng lungkot upang matuto. Tandaan mo sana na ang paghihiganti ay walang maidudulot na maganda at magbubunga lamang ng panibagong kasamaan. Hindi ko lamang maintindihan. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Ito ay pagsubok niya lamang. Hindi ko lamang maintindihan. Bakit ako ang kanyang pinaparusahan? Hindi ka niya pinaparusahan, anak. Ito'y pagsubok niya lamang para sa'yo. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kaya tong paglabanan. Naiintindihan niya na ikaw ay naipit lamang sa pot at galit ng iyong puso. Palagi mong tatandaan na lagi kang may matututunan sa buhay. Ang mga pangyayari sa iyong plano, ginusto yun ng Diyos na hindi isa katuparan dahil ito'y mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay mamamatay na akong payapa. Kaawaan ka nawa ng Panginoon. Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Kang ganyan, at walang patulan. Wala lang magawa, kaya sila'y nagkakaganyan. Consumato mes! Fuego! Sino ba sila? Si Basilio luluwas na ng Maynila upang tubusin Pumasok ka sa bahay! Pumasok ka sa bahay! Si Basilio luluwas... Buti na nga lang ay kinuha ng mga tulisan si Talos. Uli! Ama! Nawamata! Wee! Kita, handa akong dumalo sa usapan. May paglaban ko ng karapatan ng aking pamilya na ako ay hindi papayag na hindi nyo abuso. Kailangan basta't magbayad ka na lamang ng iyong kanyang buwis. Uulitin ni Sandoval. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Wala, nandito na ako.
yung sasabihin? Bakit hindi sinabi? Talaga? Saan? Walang mangyayaring masama kay kuya. Subay! Bitawan niyo ako! Ama! Alis! Balik niyo siya! Another! Alis! Ay, wala kang kwenta! Humigil ka! Uli. Ano to ba? Solo daw nakukuha na ni ano eh. Ha? Ay, lapit ka nga. Tingnan nga natin kung ano yung mata mo. Di... Bago ka pumasok dito, tingnan mo nga yung sura! So beautiful. Like, I'm rich, but look at my daughter. She's so poor, look. She's a dumb ass and a nobody. Game na!